nakilala ko po siya sa church, and then, yun nga po, nung minsan may pinuntahan kami na bahay nila Pastor Joseph, ipinakilala siya sa akin ni Pastor Glenn. And then, but bago po yun, birthday ko po yun eh, parang nililink na siya sa akin. Pero yun nga po, sabi po nung mga kaibigan po niya na matagal ka na niyang parang inoobserbahan, tinitingnan, ganyan, hanggang sa alam po nung mga kaibigan po niya na may gusto siya sa akin. And then after that po, parang lagi-lagi na lang po siyang sunod ng sunod. Kahit nagpa-practice po kami ng music ministry, o kaya nandun ako sa church, susunod siya, ganyan, kasama niya yung ibang mga kapatiran. And then, yun nga po, nag-decide siya na manligaw. Tapos, yung una, hindi ko po siya pinapansin. Kasi, parang hindi pa po ako ready. Hanggang sa dumating po yung time na parang willing pa rin siya na nandyan pa rin siya, ganon. And then sabi ko sa kanya, kung talagang gusto mo ako, maliligaw ka, magpaalam ka muna sa mga pastor, sa spiritual, kumbaga spiritual fathers, ganyan. Sa pastor magpaalam ka muna kung maliligaw ka. Tapos po yun, siya pong tinawag niya po lahat ng mga pastor at yun nga po, tinatawag po kami dalawa. I-meeting po kami hanggang sa humingi po siya ng blessings. Kaya pinag-pray po kami dalawa kung ano po yung kalooban ng Lord. And then hanggang sa, yun nga po, naligaw pa rin siya hanggang sa sinagot ko po siya. Doon din po siya sa church ko siya sinagot. Kinakabahan ako kasi nung una nung tinawag kami ng mga pastor, tapos pinatawag yung mga pastors. Pinunta kami sa isang kwarto. Tapos nakaupo lahat. Tapos papaalam mo siya na kailangan mo siyang ligawan. Kailangan malaman ng mga pastors. Unang liligawan mo yung mga pastor bago siya kasi ang ng kapatiran. Kailangan mong ipaalam sa mga pastors. Ayun, kinakabahan next na parang magugustuhan niya ba o hindi. Ang importante din, pagkaalam ako sa mga pastor, ang sabi ko, ayun naman, hanggang sa pumayag naman ng mga pastor, hanggang sa niligawan ko siya, but matagal bago niya ako sinagot. Tagal ako nanligaw.